Mainit na hapon po sa inyong lahat at katulad ng ipinangako ko sa inyo kahapon, nagpunta nga po ako sa Microbike para tingnan yung MX-150 nila. Nag-inquire po kami doon, kasama ko yung tropa ko na nagbabalak din na mag-trail. So sabi ko sa kanya, ako kasi kung nakita ko muna yung Microbike bago itong KRY, malamang na yun ang binili ko. So, hindi dahil sa itsura or sa makina, kaya ako kasi mas type yung MX-150. Nung makita ko po kasi yan, na-compare ko kagad yung size dito sa KRY. Kasi itong KRY guys, ay matangkad kasi ito Matangkad at saka mahaba. Ngayon ito pong MX-150, mas mababa siya na mas maiksi. So, ibig sabihin, mas magaan to talaga. Mas madaling i-handle, mas madaling i-maneuver, lalo na sa trail. So, pasensya na dun sa mga kabrad ko dyan na naka-KRY din. Baka akala nyo ito ay paid advertisement. Hindi po. Gusto ko lang po kasi talagang mag-inquire din dun sa Microbike. Kasi nga guys, katulad ng sabi ko kahapon, pag nabenta ko yung scooter ko, yun naman ang kukunin ko. So, simulan na po natin itong aking munting review sa Microbike MX-150. So guys, simulan natin sa presyo kasi yan naman yung pinaka itatanong ng karamihan. Depende po siguro kung saang branch kayo kukuha, pero dun po sa pinuntahan ko sa may Loma de Gato, 65,000 yung regular price nila, pero pagka may dala kang spot cash, meron silang promo na ibibigay nila yan for 60,000 pesos lang. Itong MX-150 ay isa pong dual sport bike, meaning komportable nyo itong magagamit sa kalsada at magagamit nyo rin sa trail. Kagandahan po dito sa MX-150, yung mga rims nito ay naka-alloy na 36 holes. And then kung gagamitin nyo ito sa trail, pwede kayong maglambot ng gulong kasi meron na po ito kagad mga rim locks. Tig-isa, isa sa harap, then isa rin sa likod. Parehas din pong naka-disc brake ang mga gulong nito. Single piston yung preno nito sa likod, tapos naka-dual piston naman sa harap. Ang front shocks nito ay yung tinatawag po nating USD or yung upside down. Yung iba naman ang tawag dito ay yung inverted. Itong USD or inverted ay yung malaking tube ang nakakabit dun sa may clamp or dun sa steering yoke. Then yung mas manipis na tube, yun ang nakakonect naman sa gulong. Mas maganda kasi guys yung ganitong design ng front suspension kasi mas stable yan kung ikukumpara nyo doon sa telescopic type. And then sa lower part po niyan ay mayroong cover para protection sa putik at alikabok. Kung titingnan po natin yung front section nito, mayroong cowl yung headlight niya. Ang nakakatuwa po dito sa MX-150 ay mayroong 4 na LED projector light, 2 pang low beam tapos 2 pang high beam. Sa baba naman po nitong projector na headlights ay mayroong DRL or daytime running light. And then guys, dahil sa ang MX-150 ay street legal, meron po itong signal lights na LED din, tsaka very flexible. Ang handlebar po nito ay yung tinatawag na scrambler type, kaya medyo matangkad. Tapos merong foam sa harap na may nakalagay na logo ng MMC or Mitsubishi Motors Corporation. Hindi, joke lang. Ang ibig sabihin po ng MMC ay Microbike Motors Corporation. Sa left side naman tayo guys. Compared po sa KRY, itong MX-150 ay mas maiksi ang wheelbase gaya nga po ng sabi ko sa inyo kanina. Kaya mas compact ang dating. Okay naman yung mga plastic fairings niya, ayon po dun sa Microbike, ay makunat daw yan. At di mo basta-basta mababasag kahit na sumemplang ka pa sa trail. Tapos, simple lang yung mga design, hindi OA. Ang upuan naman po nito ay medyo malapad kung ikukumpara nyo dun sa upuan ng KRY. Kaya mas komportable po itong upuan. At sa dulo po niyang upuan ay mayroong carrier na very useful. Lalo na kung balak nyong maglagay ng top box. Sa baba naman po ay may foot pegs ito na heavy duty. Tumutupi po yan para pagka nagte-trail kayo at sumayad dyan ay hindi basta-basta mababali. Ang shifter po nito ay chrome-plated na folding type din. And then mayroon din po itong tapakan para dun sa mga aangkas. Ang size po ng kadena nito ay mas maliit kaysa sa KRY. 428 po ang size nito. Kaya lang hindi ko na itanong yung gear ratio ng front at saka rear sprocket. Gawin naman po tayo dito sa may swing arm niya.
Sayang hindi po ako nakapagdala ng magnet para matesting natin kung ano po yung material na ginamit. Pero sa tingin ko po ay alloy ito. I-correct nyo na lang po ako kung mali. Sa kabilang side naman tayo guys, dun sa may right side, ay halos parehas din syempre nung sa kaliwa. Ang kaibahan lang dito sa right side ay dito po nakaposisyon yung kick tsaka yung muffler or yung exhaust. Ang kagandahan po ng tailpipe nito, di tornilyo, yung pinakadulo niya para kung gusto nyong tanggalin yung silencer ay pwede nyo nang i-DIY. Ang fuel tank naman po nito ay may capacity na 9 liters. Yan po yung sabi sa akin dun sa microbike. Then gawin naman po tayo sa may bandang likod. Meron din po dito ang dalawang LED signal lights. And then ang brake light po nito ay LED din. So dito po sa likod, masisilip nyo sa ilalim niyan ay naka-monoshock. Ang kagandahan po ng monoshock nito ay may linkage at adjustable po yan kung gusto nyong medyo itaas or medyo i-lowered. Tsaka isa pa, mas maganda laro ng rear suspension kapag mayroong linkage. Yan ang wala doon sa KRY kasi yung rear suspension ng KRY ay diretso po doon nakakabit sa swing arm. Pasensya na kayo guys, hindi ko na videoan yung sarili ko na nakasakay. Pero hiniram ko muna itong picture ni Zerk Moto. Ito pong si Sir ay 5'4 ang height. Pero wala pong ka-effort niyang sinakyan yung MX-150. Kaya yung medyo kapos ang length ng mga bias ay pwede nyong matupad yung pangarap nyo na mag-enduro dito sa MX-150. Pag nakasakay po kayo dyan, makikita nyo dito sa may taas ng headlight may maliit na digital meter. Sa gilid naman po niyan digital meter, dyan nakapwesto ang susian. So katulad lang din po ito ng mga karaniwang dirt bike. Simple lang yung mga controls. May mga switches para sa signal light, sa park light, headlight, may kill switch, may busina, at mayroon ding switch para sa starter. And lastly guys, gawin naman po tayo sa makina nito. Na to be exact ay 149cc. Pero kasi guys, pagka inilalagay na yan sa mga brochure, nira-round off na yan kaya pasok na po yan sa 150cc. Ito pong MX-150 ay naka-timing chain. Ang kagandahan kasi naman nitong naka-timing chain, mas pino ang andar nito at saka mas matulin po ang dulo niyan. Mas tahimik din at less vibration. Tapos guys, ang makina niyan ay dekarburador pa syempre kasi hindi naman po ito high-end na motor. Pero okay lang yun, matipid po ito sa gasolina. Ang size naman po ng karburador nito ay 30mm. Mas malaki siya kaysa doon sa karburador ng KRY kasi yung sa KRY ay 24mm lang. So yun lang guys ang mga nakalap pong impormasyon tungkol dito sa Microbike MX-150. I hope na nakatulong ito dun sa mga naghahanap ng budget friendly na dirt bike. So hanggang sa muli po, thanks for watching.